Nag-aayos na ng kanyang mga gamit si Teacher Jam dahil tapos na ang kanyang klase sa oras na yon. Nagtuturo siya ng grade 9 at ang subject ay mathematics. Mabait at mapagmahal siya sa mga bata. Education ang kinuha niyang course ng college dahil bata pa lang siya, matagal niya na itong pangarap. At natupad naman dahil sa kanyang pagsusumikap. Sa totoo lang, hindi naging madali ang lahat. Pero nakayanan niya naman. Uwi ka na ba, Teacher Jam? Tanong ng isang co-teacher niyang si Andre. Inayos ni Jam ang kanyang mga dadalhin pa uwi. Oo baka gabihin pa sa daan. Sagot ni Jam. Maaga ang kanyang uwi. 3:00 ang labasan ng estudyante. 4:00 naman ang kanyang labas sa school. Minsan, nagtuturo din siya ng grade 10 at grade 11 kung saan siya i-assign ng nakatataas. Magkasama ang high school at senior high sa paaralan, kung saan napakalawak talaga nito. Ang balita at usapan, mayaman na nagmamay-ari ng school. Ngunit hindi alam ni Jam kung sinong pamilya. Kahit sino sa kanila, walang nakakaalam. Pero, wala namang nakikialam tungkol doon. Ang importante sa kanila, may trabaho sila, nakakapagturo sila at ginagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Hatid na kita, ma'am. Sabi ni Andre, kaya napalingon si Jam. Hindi na kailangan. Saka malayo-layo bahay ko eh. Saka may klase ka pa di ba mamayang 5? Marahang sabi ni Jam. Ngumiti lamang si Andre, kaya kitang-kita ngayon ang napakalalim na dimple ng binata. Di, ma'am. Maaga pa naman. Para maging safe ka rin, kaya pumayag ka na please. Pangungulit pa ni Andre sa kanya. Naitagilid ni Jam ang kanyang ulo. Hindi niya naman matatanggihan ito, lalo na ito ang nag-offer sa kanya at nag-usap pa. Sige sir, nakakahiya pero hindi na kita matatanggihan dyan. Yun. Sabi na nga, ma'am love na love mo talaga ako. Biro ni Andre, kaya pagaksyang natawa. Napailing na lang si Jam dahil sa sinabi ng lalaki. Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo. Baka mamaya marinig ka ng kung sino dyan at mag-iusap-usapan tayo sa faculty. Sus, wala akong pakialam sa kanila. Ano naman kung marinig nila? Masyado silang chismosa. Mga inggitera lang yung mga yun. Basta, iwas na lang tayong dalawa. Alam mo naman mainit ang tingin na ibang co-teacher natin sa atin. Kaya kapag nasa school tayo, maging formal ka. Sabi ni Jam sa lalaki. One time kasi, nag-usap silang dalawa. May sinabi si Andre sa kanya na gusto siya nito at marami mga co-teacher nila ang nakarinig at nalaman nito ng principal kaya pinatawag sila sa faculty bago sila umuwi. Kinausap silang dalawa na huwag maglandian sa loob ng school, na kailangan maging maayos para hindi gayahin ng mga bata. Kahit na wala namang masama dun sa pag-uusap nila, humingi na lamang sila ng pasensya at nangakong hindi na mauulit pa dahil masyadong big deal ang bawat galaw kapag hindi nagustuhan ng isang tao. Hindi kasi itatanggi na marami ang naiinis at nagagalit kay Jam. Magaling kasi talaga siya. At ilang beses na siyang may nakuhang parangal sa bawat okasyon na natatanggap at nagaganap sa kanilang paaralan. At dahil doon, pinag-iinitan siya ng mga kapwa niya teachers na parang nais pa nga siyang mapaalis sa school na yon. Hindi niya alam kung bakit ba mainit ang dugo sa kanya ng mga ito. Kahit sa totoo, wala naman siyang ginagawang masama. Maayos at maganda ang paikitungo niya sa lahat. Pero hindi niya nalang pinapansin, kesa naman ma-stress siya at mag-isip pa ng kung ano-ano. Mas mabuti nang baliwalain na lang kung hindi naman importante. Nakatitig si Andre sa kanya ng dahan-dahan. Ngumisi ito at umangat ang isang kilay. So pumapayag ka na ba, ma'am, na manligaw ako sa'yo? Tumigil ka dyan ha. Hindi ako nagpapaligaw kaya kahit na ilang sabi o tanong mo pa wala ka mapapala sa akin. Sa iba ka na lang manligaw, sir. Masyado ka namang mapanakit, ma'am. Ani Andre. Napahawak pa ito sa dibdib. Na para bang nasasaktan talaga. Grabe mo naman ako ipamigay sa iba. Ikaw nga ang gusto ko, ma'am Paano kaya yan? Nagsimula ng maglakad palabas si Jam. Sumunod naman agad si Andre. Mas matangkad ang lalaki. Pero
Mas matanda si Jam dito ng 2 taon. Hindi kita gusto. Diretsong sabi ni Jam sa marahang boses. Hinay-hinay ma'am. Hindi pa ako ready mabasted, no? Huwag mo naman ako agad i-reject. Natatawang sabi ni Andre. May pagtingin talaga ito kay Jam matagal na. Pero hindi pa naman ganun kalalim. Pero gustong gusto talaga nito si Jam. At umaasa rin si Andre na papayag ang babae na maligawan niya ito. Hindi naman sa sinasaktan kita, Andre. Pero mas masasaktan ka kung magsisinungaling ako, 'di ba? Na sabihin kong gusto rin kita, napayag akong ligawan mo ako at baka mag-work tayo. Ayoko naman ng ganon. Kaya mas mabuti ng diretsahan. Kesa umasa ka pa. But honestly, I appreciate you, Andre, at salamat sa pagkakagusto mo sa akin, pero wala talaga eh. Wala din akong balak na pumasok sa isang relasyon. Malumanay ang pagkakasabi ni Jam. Ingat din talaga siya sa mga binibitawang salita. Kaya mas nagugustuhan kita, ma'am eh. Kasi tamo, grabe ang ganda ng pag-iisip mo. Sobrang lawak. Ay nako. Pero hayaan mo, ma'am. Siguro, pabayaan mo na lang ako hanggang mawala yung feelings ko sa'yo. Kamot ulong sabi ni Andre na nanatiling nakasunod pa rin sa kanya. Pinagtitinginan na sila ng mga senior student. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon po. Ingat po sa pag-uwi. Bumati ang mga estudyante kay Jam at binati din naman niya ito pabalik at bahagya pa siyang ngumiti. Bahala ka. Pero hindi ko nakasalanan ha kung masaktan ka. Kasi nagsabi naman na ako nung una pa lang na ayaw ko na. Kaya ikaw ang bahala. Yes, ma'am. Huwag kang mag-alala. Kapag nasaktan ako, kasalanan ko na yon kasi pinilit ko ang sarili ko. Sagot ni Andre habang nakangiti. Tumango si Jam. Inalalayan siya ni Andre sa pagpasok sa kotse nito nang makalabas sila ng gate. Nag-uusap lamang sila habang nasa loob ng kotse. Casual lamang. Hindi formal. Kasi nagtatawanan din lang sila. Si Andre, ang nag-iisang kaklose ni Jam ng sobra. Nagkakausap naman sila ng mga co-teachers niya pero hindi talaga sila close ng mga ito. Wala naman kay Jam kung hindi siya pinapansin. Ang importante sa kanya, at peace siya at wala siyang kaibigan toxic. Kahit may mga edad at malalawak na kasi ang isip ng mga ito, nag-aastang bata pa rin paminsan-minsan. Daig pa nga ugali na isang bata kung makaasta at makapagsalita sa kanyang kapwa. Nakarating sila sa tinutuluyan ni Jam. Maging sa pagbaba ay nalalayan pa rin siya ni Andre. Thank you, Andre ha. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho ah. Paalala ni Jam at napangiti naman si Andre dito. Ma'am, baka lalo akong umasa niyan. Huwag naman kayong ganyan. Ungot nito. Ikaw sira ka talaga. Alis na at may klase ka pa, remember? Paalala ni Jam. Ngumuso si Andre habang naka-cross arms. Nakala mo ba isang bata sa itsura nito? Parang atat-tatat ka umalis talaga ako sa harapan mo, mama. Kanina ka pa po ah. Tampo na ako niyan. Nagtatampo kunwari na sabi ni Andre. Napailing si Jam. Ikaw talaga, hindi naman sa ganon. May klase ka pa kasi, baka malate ka at mapagalitan ka pa. Mamaya sabihin na naman, isa kang unprofessional teacher. Natatawang sabi ni Jam. Sus, wala naman akong pakialam. Abay sa dami nang nalilate sa school na co-teacher natin. Hindi naman pinagsasabihan ng principal natin. Ba't tayo, pinapagalitan agad? Balay mo, may gusto siya sa'yo at nais niyang makita sa araw-araw yung pagmumukha mo. Kaya kapag may ginawa kang kasalanan, big deal sa kanya. Pagbibiro ni Jam. Alis na nga ako. Ma'am, kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Baka mamaya magkatotoo. Naku po, hindi ko type si madam ah. Dahil sa sinabi ni Andre, napahalakak si Jam. Alis na. Umayos sa si Andre at napahinga ng malalim. Pwede po bang pakisanoo? Forehead lang naman ma'am, walang mali siya. Doon, tahimik na tumango si Jam. Sa huli, naramdaman niya ang labi ni Andre sa kanyang noo. Pagkatapos, tumakbo lamang ito sa kotse na namumula ang buong mukha hanggang leeg. Napahalakhak si Jam. Parang kapatid lang talaga ang turing niya sa lalaki. Hanggang doon lang ang kaya niyang ibigay dito. Hindi niya din alam
kung bakit. Pero may kakaiba kasi sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Bye, ma'am! Sigaw pa ni Andre na kumaway sa kanya. Bye! Ingat sa pagdadrive! Opo, noted. Sagot ni Andre na nagmaneho na palayo. Sinundan pa ni Jam ng tingin ang sasakyan nito. Nang mawala na sa kanyang paningin, ay inayos niya ang kanyang sarili. Malalim siyang napabuntong hininga. Bagong araw na naman bukas. Marami na namang mangyayari. Good luck, self, and fighting. Kayang-kaya mo yan. Pagpapalakas loob ni Jam sa kanyang sarili bago siya pumasok sa bahay. Hindi alam ni Jam na sa hindi kalayuan, may isang taong nanonood pala sa kanya habang nasa sasakyan nito. I can wait to hold you again. And be mine again. Sa akin ka lang. Sa akin pa din ang bagsak mo. Hahayaan muna kita ngayon. But I'll make sure na hindi ka mapupunta sa iba. Sabi ng lalaki at inutusan na ang driver nitong paandarin ng sasakyan nang tuluyang mawala sa kanyang paningin si Jam. Samantala, agad na binuksan ni Jam ang ilaw. Pagpasok niya, agad siyang nagubad ng sapatos. Sinarado niya muna ang pinto. Siniguradong nakalock ito. Agad siyang nagpunta sa sofa at binaba ang kanyang mga dala. Maging siya ay napaupo, ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan dahil sa sunod-sunod na pinapagawa sa kanya sa school. Halos hindi na rin tama ang pagtulog niya. Hindi na 8 oras sa talagang kulang siya sa tulog. Pero ganun talaga kapag isang teacher. Kailangan mong gumawa ng lesson plan sa gabi para may maituro ka kinabukasan sa mga estudyante. Iba pa ang pinapagawa ng principal sa kanya kapag may naka-assign na trabaho sa kanya. Walang kasama si Jam sa kanyang bahay. Mag-isa lamang siya. Ang kanyang kamag-anak ay nasa probinsya. Wala siyang kapatid. Maging ang kanyang mga magulang ay wala na din. Namatay ang mga ito noong nakaraang taon, kaya sobrang sakit para sa kanya ang lahat. Pero mabuti na lang at okay na siya ngayon. Hindi kagaya noon na halos may gawin na siyang hindi maganda sa sarili niya. Mahirap talaga kapag nawala ang isang taong mahalaga sa'yo. Sobrang sakit sa puso na para bang pinapatay ka rin. Mahal na mahal niya ang kanyang ama't ina. Kahit na malaki na siya, talagang naglalambing pa rin siya dito. Palagi siyang nagdadasal na sana gabayan siya ng mga ito sa kahit anong desisyong gawin niya sa buhay. Nangungulilan na naman siya sa mga oras na ito. Miss na miss niya ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang para sa kanya, ang hirap kapag wala siyang kasama sa bahay. Parang wala siyang mapagsasabihan ng nararamdaman. Sa isip niya, hindi man lang sila hinayaan ni Lord na magkasama ng matagal. Marami pa siyang pangarap. Gusto pa niyang ipag-travel sila ng mga magulang niya. Paggawa ng mansyon ng mga ito. Pero kung panahon na talaga, alam niyang wala na rin naman siya magagawa. Pinahira niya ang kanyang luha at tumayo na siya. Pumunta siya ng kusina para magluto ng kanyang makakain. Kinabukasan, sa isang silid, ay nagtitraining ang isang magandang babae. Isang sapakang ginawad niya sa kanyang bodyguard na napahawak sa panga nito. Nagdurugo na din ang gilid ng labi sa pagkaputok nito dahil kanina pa sila ganun dalawa. Lumalaban ang bodyguard niya sa kanya. Pero hindi naman siya gaanong natatamaan at alam niyang sinasadya ito niyon. Parang galit ka. Yung mukha mo galit. Napuruhan mo na nga ako eh. Sabi ng lalaki. Umirap naman ang babae at inalis ang itim na taling nakapulupot sa kanyang kamay. Tinali niya din ang kanyang buhok gamit ang ponytail. Sa paningin ng lalaki, napakaganda niya. Maganda ka pa rin talaga kahit pawisan at pagod. Can you just please shut up? Kahit saglit lang. Nakairita yung boses mo? Inis niyang singhal dito. Natigilan naman ang lalaki. Natakot ito agad. Sa huli, hindi na ito umimik. Napapanguso na lang habang pinagmamasdan ng babaeng umiinom na ng tubig ngayon. Pinagmasdan niya ang paglunok nito at ang pagtingala ng babae. Why are you looking at me like that? Don't tell me masyado ka nagagandahan sa akin.
Matagal na akong gandang-ganda sa'yo. Mas lalo kang gumaganda sa paningin ko eh. Baka naman. Sagot ng lalaki, may bahagyang pagpaparinig pa ito. You know what, Carlo? Just shut up kung ayaw mong tuluyan na kita para mawala ka na sa mundo. Gusto mo bang bariling kita sa harapan ko? At na matumba ka sa malamig na sahig? I'm willing to die basta para sa'yo. At kung dun ka masaya, abay ready ako madeds. Kahit gusto pa kitang pakasalan. Dumaan ang pagkairita at inis sa mukha ng babae. Nais niyang matakot si Carlos sa kanya. Pero siya ito ngayon ang talo. You know what, nakakainis ka. Walang kwenta ang mga sinasabi mo. Sabi na lang ng dalaga. Hala, umamin ka na lang baby Cassie. Nakinikilig ka talaga sa akin. At aminin mong may nararamdaman ka talaga sa gwapong kagaya ko. Ngiting sabi ni Carlo na nagmamalaki. Taas noon niyang tinitigan si Cassie. Naging seryoso na din ang mukha nito. Dahan-dahan na lumapit si Cassie sa kanya. Napaawang naman ang bibig ni Carlo. Bahagyang nanlaki ang mga mata. Dahan-dahang napangisi si Cassie. Dahil konti na lang magdadampi na ang kanilang mga labi. Bumaba ang kanyang paningin sa Adam's apple nito. Napanay ang lunok. Inangat niya ang kanyang palad. Pinaglaruan ng daliri sa leeg ni Carlo. Naramdaman niyang nagtaasan ng balahibo nito. Napaigta din si Carlos sa gulat. Heto na naman siya sa ginagawa ni Cassie. Hilig talaga siya nito. Huwag ka masyadong mag-assume. Don't fall for me. Dahil ikaw lang ang masasaktan sa huli. Pero payo ko lang sa'yo. Habang maaga pa, mas maganda siguro kung itigil mo na yung nararamdaman mo para sa akin. Kung meron man. Dahil for sure hindi kita masasalo. Nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Nakangisi si Cassie, habang si Carlo, hindi alam ang magiging reaksyon at hindi na nga ito makagalaw. Para bang napapaso siya sa paghaplos ng daliri ni Cassie sa leeg niya. Don't fall too much, Carlo. Careful. Bulong ni Cassie sa kanyang tenga, bago siya talikuran nito na parang wala lang. Nang tuluyang makalabas si Cassie, doon lamang napaayos si Carlo. Napatikim siya at huminga ng malalim. Napabuntong hininga siya at lumabas na. Hindi niya nakita si Cassie. Pero ang kapatid nito si Jordan ay nakita niya sa may bandang terrace. May hawak na baso na may lamang alak. Ang isang kamay ay nasa bulsa ng pantalon nitong suot. Naka-business attire pa ito. Lumapit si Carlo kay Jordan na nararamdaman agad siya kahit hindi ito lumilingon. Inom na naman boss ah. Miss na miss mo na talaga ano. At pa kasi ayaw mo magpakita sa kanya at magpakilala. Sabi ni Carlo. Hindi sumagot si Jordan, kaya nahihiyang napakamot ng ulo si Carlo. Kung si Cassie ay pilya at may ugaling pagiging makulit, si Jordan naman ay sobrang seryoso. Hindi basta-basta makakausap. Hindi din kasi ito naimik lang ng basta. Parang wala lang itong pakialam sa paligid niya. Masyado ka namang snob boss. Porket wala lang siya sa tabi mo, ganyan ka na. Grabe ka na. Mas naging malala yung pagiging snob mo ngayon. I don't have time for your bullshit. Kung gusto na may makakausap, kapatid ko ang kausapin mo. Total vibes naman kayo, di ba? Parehas kayong siraulo. Walang emosyong sabi ni Jordan at nilagok ang huling laman ng alak. Tinalikuran niya si Carlo na hindi man lang ito nililingon. Kamot ulo na naman si Carlo sa sarili habang pinagmamasa ng papalayong si Jordan. Ay, ano bang nangyayari sa mga tao ngayon? Bakit ganun sila? Feeling mga famous. Ako nga ang famous sa social media kaysa sa kanila. Tapos ako ang ini-stab ng mga yun. Dapat talaga nandito siya para naman may kakampi ako eh. Sumapit ang tanghali. Pupunta ngayon si Jam sa isang restaurant at doon niya bala kumain. Mamaya pa naman ang klase niya at maaga pa. Hindi lang siya komportable sa kantin dahil ibang paraan ang pagtingin sa kanya ng mga co-teachers niya. Kahit na naroon din naman sa kanyang table, tinitignan pa din siya ng mga ito. Pagkatapos magbubulungan pa. Kaya mas maganda sa isip niya, nagpasya na lang siyang kumain sa labas. Nasa dulo si Jam, kung saan siya lang ang nag-iisa sa kanyang pwesto. Natatakpan ng upuan na malambot, kaya hindi siya tanaw.
Habang kumakain siya, ay lumapit ang isang lalaki, si Carlo. Hello ate, pwede ba ako makiupo dito? Kakain na naman. Kung okay lang naman sa'yo. Pero kung hindi naman, ayos lang. Ani Carlo. Nagangat ng tingin si Jam sa kanya at nagpunas ng labi. Wala namang problema. Hindi naman sa kanya upuan. Kaya malaya kang umupo. Marahang sagot ni Jam. Thank you ate. Pasabi kapag di ka komportable ah. Doon nagsimulang kumain si Carlo. Hindi niya maiwasan na titigan si Jam. Di pa rin nagbabago ang ugali nito. Pero ang kagandahang taglay, nagbago. Mas lalong gumanda ang dalaga. Mag-isa ka lang ate. Baka mamaya may kasama ka ah. Baka kasama mo yung asawa mo tapos pagkamalan pa akong, alam mo na, baka bumagsak na lang ako dito sa sahig. Natatawang sabi ni Carlo. Kaya pagakdi na natawa, si Jam. Huwag kang mag-alala. Wala naman, saka wala pa akong asawa o boyfriend. Sabi ni Jam. Kunwari namang nagulat si Carlo. Totoo ba? Hindi ka nagbibiro? Baka mamaya joke yan ah. Umiling si Jam. Hindi, wala ngang singsing oh. Sagot niya at pinakita ang daliri na walang singsing. Oo nga. Naniniwala na ako. Di kasi halata na wala kang asawa o kasintahan. Sa ganda mong yan, imposibleng wala nagkakagusto sa'yo. Sabi ni Carlo at sumubo ng pagkain. May nagkakagusto naman. Pero wala akong balak na pumasok sa isang relasyon. Hindi rin ako nagpapaligaw, pero kapag makulit, hinahayaan ko na lang. Pagkukwento pa ni Jam. Bakit naman? Ayaw mo bang mag-try? Para naman malaman mo ang pakiramdam na may asawa o kasintahan. Suhestyon pa ni Carlo. Wala pa talaga akong balak eh. Hindi ko alam kung bakit pero wala akong plano. Marahang sagot ni Jam. Natigilan si Carlo at napatango. Mas lalo kang gumanda ngayon. Nung huli natin pagkikita at pagkakausap, hindi ka naman ganito kaganda. Napaangat siya ng tingin kay Carlo. Tinitignan kung tama ba ang kanyang narinig. Napainom naman kunwari ang lalaki. Na kunwari ay walang sinabing kakaiba. Nagkita na ba tayo dati? Di pa, ngayon lang tayo nagkita. Tumitig si Jam sa kanya ng mabuti na parang sinusuri siya. Iwas naman ang tingin ni Carlo. Natakot ito. Dahil biglang nagbago ang ekspresyon ng babae. Sorry baka namali lang ako narinig. Ani Jam at nagsimula na naman sa pagkain at tumahimik na. Kaswa lamang ang dalawang nag-usap. Nagkakilanlan sila. Maraming tanong si Carlo kay Jam tungkol sa sarili nito. Kahit na ang totoo ay marami naman talagang nalalaman si Carlo patungkol sa babae. Para lang hindi makahalata, nakilala siya nito. Dahil kapag nalaman yun, ay patay siya kay Jordan. Salamat sa time mo ah. Nag-enjoy akong kausap ka at sobrang comfortable ako sa'yo. Sa totoo lang, si Andre lang naman yung sobrang close ko eh. Workmate ko pala yon. Nako, mukhang ngayon na naman ang pinagsisilosa ni boss ah. Ha? Wala. Sabi ko, mabuti yan at may kaibigan ka. Siya nga lang ang friend ko pero okay naman na ako dun. Huwag mo na talaga subukan dagdagan pa ang kaibigan mong lalaki. Baka mapatay ni sir lahat. Masyado pa namang siloso ang asawa mo. Pabulong na saad ni Carlo. At hindi naman yun narinig ni Jam. Thank you din. Sa totoo lang, masaya ako na may nakausap kayong araw. Thank you din ah. Kala ko nga magiging tahimik lang tayong dalawa eh. Hindi, madaldal din kaya ako. Kaya yon, napasabak ako sa pagiging madaldal mo. Sobrang nakaka-enjoy kakausap. Ani Jam at nagtawanan tuloy silang dalawa. Ikaw din. Nakakatuwa kang kausap. Ang dami na nating kwento sa isa't isa eh. Mag-isa ka lang din pala, no? Tanong ni Jam. Oo, nung totoo niyan, iniwan na ako ng baby pa ako. Mukhang nagtatampo agad sa akin yung mga magulang ko eh. Kaya, iniwan na lang ako. Pabirong sagot ni Carlo at napahalakhak. Ikaw naman? Nagbibiro ka sa ganyang bagay? Ang kulit mo talaga.
At habang nagtatawanan ng dalawa, pinapanood lang naman sila ni Jordan at umiigting ang panga nito habang madilim ang muka at hindi na napigilan ng sarili na bumaba ng sasakyan. "Kuya!" Sigaw ni Cassie na nakasimangot, kaya napatigil si Jordan sa akmang paglalakad papunta kina Carlo at Jam. Hindi siya nagsiselos. Hindi lang siya natutuwa sa kanyang nasasaksihan. Saka wala namang dapat ikaselos. Yes? Walang ganang tanong ni Jordan at nilingon ng kapatid niya na nakamasid din kina Carlo at Jam. Bakit sila magkausap? Huwag mo sabihing alam na ni Ate Jam ang totoo. Takang tanong ni Cassie. Nope. They're just talking. At hindi ko nagugustuhan yon. Pasensya sa gagawin ko sa kanya. Hoy kuya, anong gagawin mo? Huwag kang gumawa ng eksena dito, umayos ka dyan ha? Ani Cassie, at mabilis na sinundan si Jordan na agad naman niyang naabutan. Kuya! Mahinang pagtawag ni Cassie habang nakahawak sa braso ni Jordan. Nagkatitigan sina Jam at Jordan. Kuya, tara na, pigilan mo yung sarili mo, wala naman silang ginagawang masama eh. Umigting lamang ang panga ni Jordan. Huwag ka naman masyadong seloso. Kapatid mo ang type ko. Singit ni Carlo na nilayo si Jam kay Jordan at tumingin sa kanya ng masama. Nagkatitigan silang dalawa. Don't touch what's mine. Wait, teka nga, ano ba nangyayari? Singit ni Jam na umalis na sa likuran ni Carlo. Halatang naguguluhan ang babae. Napatingin sa kanya ang lahat, pero nagtama ang mga mata nila ni Jordan. At sa oras na yon, tila ba may kung ano siyang naramdaman sa sarili, na para bang matagal niya na itong kilala at para bang namimiss ito ng kanyang puso. Kuya! Pag-agaw ni Cassie ng atensyon ng kanyang kapatid. Kinuha ni Jordan ang pagitan sa kanilang dalawa ni Jam. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Nagulat naman ang babae at tila ba nalilito. I miss you so much, my wife. I can't do this anymore. Come back to us. We are waiting on you. Saad ni Jordan. May kung anong pakiramdam si Jam. Naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit niya yung nararamdaman. Kung bakit gano'n na lamang ang epekto ng sinabi ni Jordan sa kanya. May something na hindi niya ma-explain. Naghintay ako. Naghintay kami. Pero habang patagal ng patagal, hindi ko na alam kung paano mo nakakayanang maging malayo sa amin. Habang kami, hindi namin kayang malayo sa'yo. Naghihintay kami sa'yo. Please remember us, wife. Please remember us. Unti-unti namang nawala ng malay si Jam. Nahilo siya, sumakit ang kanyang ulo at nanghina ang kanyang katawan. Bago pa siya matumba sa sahig, agad siyang naalalayan ni Jordan. Sabi ko kasi sa'yo kuya eh, hindi naman ganito yung plano. Nagulat tuloy siya sa'yo. Pag-ibig nga naman. Hindi din nakataste tong kuya mo. May pasabi-sabi pa siyang, hayaan mo na si Jam para hindi matrigger yung alaala ng tao. Tapos siya pala yung hindi makakatiis ngayon. Eh mahal na mahal niya nga kasi. Eh mahal din naman kita. Kahit na masyado ka mapanakit. Sabay pag-irap ni Carlo kay Cassie. Ka masyadong kiligin ah. Dahil may bukas pa naman. Papakiligin kita lalo. Kinagabihan, unti-unting nagmulat ng mga mata si Jam. Doon lamang siya nagkamalay. Nakamasid naman si Jordan sa kanya. At hindi siya nito iniwan. Simula nang dalhin siya nito sa silid. Napaupo si Jam sa dahan-dahang paraan. Lumapit naman si Jordan at inalalayan siya. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Just tell me. Nag-aalala ang boses nito. Napatingin si Jam sa kanya. Ayos lang ako. Pasensya ka na sa abala ha. It's okay, wife. Never ka nag-iabala sa akin. Palagi ikaw ang uunahin ko. Yung sinabi mo pala kanina, gusto ko malaman kung anong ibig mong sabihin doon. Gusto ko malaman
At ipaintindi mo sa akin kung pwede. At saka bakit mo ako tinatawag na wife? Wala naman akong asawa. Saglit na natigilan si Jordan. He shook his head too. I'm sorry. Pero ayaw ko matrigger ang brain mo. Plano ko talaga ikaw mismo ang makaalala sa amin. What do you mean? What are you trying to say? Ibig bang sabihin na wala na ako ng alaala na may amnesia ako? Dahan-dahang tumango si Jordan sa babae. But how did that happen? Paano? Nagtatakang tanong pa ni Jam. Napabuntong hininga si Jordan. Sa totoo lang wala naman talaga siyang balak sabihin. Kailangan mo magpahinga, okay? Masasagot din lahat ng katanungan mo pero hindi pa sa ngayon. Baka matrigger ka lang. Don't think too much. I love you. Sabi ni Jordan sa mahinang paraan at hinalikan sa noo si Jam. Kailan ko pa maaalala ang lahat? Kung totoo ngang nawalan ako ng alaala, kailan babalik? I'll help you to remember. But this time, wag na muna. Kusa mo ding maaalala ang lahat. Sagot ni Jordan na hinahaplos na ang buhok ni Jam na hindi naman nakaimik sa isang tabi. Inalalayan siya ni Jordan sa pagbaba. Nakaalalay ito sa likuran niya na para bang takot na takot itong masaktan siya. Good evening, Iha. I'm happy na bumalik ka na. Magkakaroon na lalo ng saya ang mansyon na ito. Sabi ni Manang Mariel. Napaigtad pa si Jam sa gulat dahil napalapit siya kay Jordan pagakpa itong tumawa. Don't be scared, wife. Siya ang nag-alaga sa akin nung bata pa ako hanggang ngayon. And you two are close. Di ba, Manang? Ngumiti naman ang matanda. Hello po. Good evening po, pasensya na po sa kinikilos ko. Nagulat lang po talaga ako. Paghingi ni Jam ng paumanhin. Wala iyon, Iha. Naintindihan ko. Umupo na kayong dalawa at kumain na. Marami tayong dapat na pag-usapan. Ang dami nating mga namiss na mga chika. Naramdaman niyang malapit nga siya sa matanda. Gusto niya tuloy maalala ang lahat ng mga nakalimutan niya at ang dahilan kung bakit din siya nakalimot. Ang daming mga katanungan sa isip niya. Hindi na nawala, mas na-curious pa siya. Pero pinagsawalang bahala niya muna sa isip niya at mas mabuti nga sigurong maalala niya na lang ng kusa ang lahat. At ang tanging paraan ay makakita siya ng paraan para maalala niya ang lahat. Gagawa siya ng paraan, yun ang alam niya. Ang tagal mong nawala, Iha. Akala ko'y hindi ka na makakabalik pa. Mabuti na lamang at hindi tumigil itong asawa mo kakahanap sa'yo. Kung saan ka napunta matapos mong malaglag sa dagat. Manang, wala pa siyang alam. Hindi pa po bumabalik ang alaala niya. Ay nako, pasensya na. Kala ko ay may naaalala na siya. Abay masyado lamang ako na-excite. Pasensya na, iho. Ayos lang ho. Huwag na lang po muna natin pag-usapan. Hindi naman umimik si Jam. Kumain lang siya ng tahimik habang nililingon siya ni Jordan. Hinawakan pa dito ang kanyang kamay. Everything will be okay. Huwag ka masyado mag-isip. Malalaman mo din ang lahat. Ipinagsawalang bahala muna nila ang lahat. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Jordan sa garden ng mansyon. Umupo siya roon, sa upuang gawa sa kahoy. May bubong sa tapat at sinadya talaga ang pagkakagawa. Yung estilo na meron nito ay napakaganda. Sariwa ang hangin. At agad namang nadama ni Jam na tumatama yon sa kanyang muka. Ang ilang hibla ng kanyang buhok ay hinahangin. Tumabi sa kanya si Jordan at inabutan siya dito ng isang baso na malamig na juice na agad niya namang tinanggap. Sumimsim siya doon. Ang yaman mo pala, no? Sobrang laki ng mansyon mo. Di naman. Magkwento ka nga. Ikaw ba talaga yung bumili ng mansyon na to at nagpagawa? O baka pera ng parents mo ang ginamit mo? Ani Jam. Pinagawa natin ang bahay na ito, wife. Taon-taon tayo nag-ipon. College tayo nagsimula. Kahit di mo pa ako sinasagot that time, may mga plano na tayo. Then nung gumraduate tayo ng college, parehas tayo nagtrabaho sa magkaibang field. At ang sweldo natin, iniipon natin. After long years, natapos itong bahay na to.
Pinaghirapan natin pareho. Talaga? Kumurap siya. Talagang tayo nagpagawa nito? Pagtatanong pa niya at hindi makapaniwala. Ngumiti naman si Jordan. Yes, wife. Tayong dalawa mismo. Planado na ang future natin at ang bubuing pamilya. Pero dahil gusto natin mag-enjoy muna, hindi muna tayo nag-anak. Alam mo, gusto ko na tuloy maalala ang lahat. Mas lalo ako na-curious sa ating dalawa eh. Pero sorry ah. Napalingon si Jordan sa kanya. Why are you saying sorry? Wala ka namang kasalanan. Inilapag ni Jam ang juice sa tabi niya. Maraming rason kung bakit ako humingi ng sorry. Una sa lahat ay dahil ang tagal nating nagkahiwalay. Ilang taon ba? Biruin mo yon, taon na hindi tayo magkasama. Alam kong hindi naging madali lahat sa'yo, na hindi makasama yung babaeng minamahal mo. Tapos ako, walang kaalam-alam kaya sorry ha. Sorry sa lahat. At kung bakit nagkaganito ang sitwasyon natin. Ang dami ko tuloy pagkukulang at mga sinayang na panahon. Sabi ni Jam at mapait na tumawa. Hinawakan naman siya ni Jordan sa balikat. Maya-maya ang isang kamay nito ay napunta sa kanyang pisngi. Hanggang magkaharap sila at magkatitigan. You don't have to say sorry. Dahil una sa lahat, hindi naman natin sinadya ang bagay na yun. At huwag ka mag-isip ng kung ano. Dahil wala kang pagkukulang sa akin. Hindi. Jordan, alam kong grabe ang pangungulila mo sa akin. Yung pagmasdan ako sa malayo para lang matignan kong ayos ako. I know that's painful. Kasi yung tipong ang lapit niya lang sa'yo pero hindi mo magawang hawakan. Kung ako siguro ang nasa posisyon mo, baka hindi ko na yun nakayanan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung nagkataon kaya sobrang thank you ha. Thank you so much kasi nakayanan mo na wala ako sa tabi mo. I want you to know that I'm proud of you. At mas proud pa ako sa'yo kapag naalala ko ang lahat at sana talaga. Hinawi naman ni Jordan ang ilang hibla ng kanyang buhok. Inilagay nito sa gilid ng kanyang tenga. Doon nagsimulang mamungay ang kanyang mga mata. Mahal na mahal kita, wife. Kahit ano mangyari, mahal kita. At ikaw lang ang gusto kong mahalin. Wala nang iba. At kung hindi ikaw, wag na lang. Hindi ko na kaya magmahal pa ng iba. At higit sa lahat, hindi ko nakikita ang sarili ko magmamahal pa ako. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi ni Jordan. Hinaplos niya nang marahan hanggang hinawakan din ni Jordan ang kanyang kamay at hinalikan habang nakapikit. Ramdam ni Jam ang pagmamahal sa kanya ng lalaki. At nagstay silang dalawa sa ganoong posisyon at kaswal silang nag-usap. Nagkulitan din at may mga konting bagay na sinabi si Jordan sa kanya tungkol sa kanilang dalawa. Si Jam naman ay napapangiti na lang habang nakikinig. Hating gabi na nang makauwi si Jam. Hindi naman siya hinayaan ni Jordan na umuwi mag-isa. Hinatid pa siya nito. Kinabukasan, maagang pumasok si Jam sa eskwelahan. Nag-usap pa sila ni Jordan sa phone kagabi, pero hindi naman gaanong matagal dahil gumawa pa siya ng lesson plan. May mga estudyanteng bumati agad sa kanya. Halatang halata na excited ang mga ito at tuwang-tuwa na makita siya. May mga estudyante pang ang nagbiroan sa harap niya. Sanay naman sila sa kanilang klase na mag-joke sa isa't isa dahil sobrang close silang lahat. Masaya ang bonding nila at talagang may pagkakaisa sa kanilang section. Kaya sa ibang section, hindi maiwasan na mainggit sa kanila. Solid kasi ang kanilang samahan. Kayo talaga mga bata kayo? Okay lang magbiroan at magkaroon ng crush. Basta huwag kayong magmamadali sa mga bagay na ganyan. Lalo na sa pagkakaroon ng boyfriend. May tamang panahon dyan. Enjoy muna kayo sa pagkabata nyo. So kung anong meron kayo ngayon, naintindihan nyo ba ako? Tanong ni Jam sa marahan na boses. Opo, teacher. Lagi naman po nasa isip namin and thank you so much po, teacher, na pinapaalalahanan nyo kami lagi. Napangiti si Jam sa sinabi ng bata.
Mahal na mahal ka po namin, ate. Ikaw ang best teacher na naging teacher namin. Sana ikaw pa po ang teacher namin sa susunod, lalo na po sa senior high. Nagsimula na siyang magturo habang nakikipagbiruan at nakikipag-usap sa mga estudyante niya. Samantala naman, bumaba ng kotse si Jordan nang makatapat na siya sa gate ng school kung saan nagtuturo si Jam. May dala siyang bouquet at kasama niya si Princess, ang kanyang anak na makulit pa sa makulit. Huwag ka lalayo sa akin ah. Baka mamay pagalitan ako ng tatay mo. Ani Cassie sa bata. Huwag kang mag-alala, isasama ko siya sa loob. Princess, don't go far. Bigla namang may nagbukas ng gate para sa kanila, isang gwardya. Hello sir, sino pa dinadalaw niyo? Mukhang may asawa po kayo dito ah. Yes, I'm visiting my wife, si Jam. And magbibigyan na rin ng surprise. Eh po pala ang asawa? Nako sir, nice to meet you po. Hindi ko akalain na may asawa pala si Ma'am Jam. Sobrang bait po niyang teacher at mapagmahal, lalo na sa mga estudyante niya. Sobrang swerte niyo po sa kanya. Swerte po talaga ako sa asawa ko. Napaka-ideal woman at wife material. Maya-maya ay napatingin ang gwardya kay Princess. Anak niyo po sir? Yes, anak namin siya ni Jam. May anak na rin po si Ma'am Jam? Grabe, di talaga ako makapaniwala. Wala naman nakakaalam ng tungkol dito eh. Sabagay, masyado kasing tahimik si Ma'am Jam. Tapos talagang low-key lang. Pero sobrang bait niya po sir ah. Pasensya na, nagulat lang po talaga ako. Sabi ng gwardya. Nakagat ni Jordan ang pang-ibabang labi. Wala talagang alam si Jam. Kasi wala itong maalala. Ni anak nila hindi nito matandaan. Alam ni Jordan ang lahat ng nangyari sa babae. Alam niya kung paano ito sinisiraan ng mga kapwa nito guro. Tinitingala niya ang ugali ni Jam na pagiging mabait. Hindi lang talaga ito pumapatol sa mga kaaway. At kahit wala itong maalala, nadala pa rin ni Jam ang ganoong pag-uugali. Iniisip niya, kung sa babaeng mahal niya wala lang ang ginagawa ng iba, bakit siya mangingialam, di ba? Hindi naman po porket isang teacher siya, malalaman na ng lahat ng tungkol sa buhay niya. At kahit ano nangyayari sa kanya. Sa bagay nga sir. O siya sige, pasok ka na. Panigurado akong kikiligin at matutuwa ang asawa mo. Kasi nag-effort ka talaga para sa kanya. I'm just happy to see her. Kung sa bagay, kahit ako magiging masaya pag nakita ko yung asawa ko maganda. At nagpaalam na sila sa isa't isa. Pumasok na ng tuluyan si Jordan at Princess. Hawak niya ang kamay ng bata. At pagpasok pa lang niya nakatingin na ang mga estudyante at teachers sa kanya. Ang iba nga laglag pa ang panga, lalo na mga senior students na babae. Agaw atensyon kasi si Jordan kahit napakasimple lang ng ayos nito. Grabe yung dating na meron siya. Talagang mapapaawang na lang ang labi mo at manlalaki ang mga mata mo sa paghanga. Grabe ang pogi niya! Kung ano-ano pang sinabi ng iilan. May mga usapan ng mga estudyante. Kinikilig ang iba habang nakatitig sa lalaki. Daddy, ang dami pong ate dito. Can I play with them po? They're so pretty. Manghang sabi ni Princess. Pagak na natawa si Jordan at hinalikan niya ang tuktok ng ulo ng anak. 6 years old na ito, malapit na mag-7. 2 weeks na lang at ang nais niyang irigalo dito ay ang mismong ina nito. Daddy, she's pretty. Ani Princess at tinuro ang isang babaeng nakaupo sa gilid. Nagbabasa ito habang may headset sa tenga. Agad na bumitaw si Princess sa kamay ni Jordan at tumakbo sa babae at lumapit dito. Nanlaki ang mga mata ng babae, pero kalauna na yung ngumiti. Dinaldal na kasi ito ni Princess. Pwede ba kitang maging ate? Ang ganda mo po. I like you po agad. Please be my ate. Hala, hindi ko alam mo sasabihin ko. Sino palang kasama mo? Bakit mag-isa ka? What's your name po? Ayaw niyo po ba ako maging baby sister?
I'm Kyla. Sa hindi naman sa ayaw ko, pwede mo naman akong tawaging ate. At nag-usap pa nga ang dalawa. Kasama ko po yung daddy ko, tas teacher po yung mommy ko dito. Teacher? Sino? Si Teacher Jam po. Siyang mommy mo? At sumagot naman ng bata. I'm her dad. Kumurap mo na si Kyla pagkatapos na paismid at umayos. Halata nga ho. Hawig niyo siya eh. Sa totoo lang nakakatawa ho yung anak niyo. Bibo siya, no? At makulit kaya pagpasensyahan mo na. Nako, that's okay po. Nakakatawa nga po siya. Natutuwa po ako sa kanya. Parang ang sarap-sarap yung pisilin sa pisngi. Is it okay kung iwanan ko muna siya sa'yo? Pupuntahan ko lang muna ang asawa ko. At wala nang nagawa si Kyla kundi ang tumango. Maya-maya, lumapit naman si Andre kay Jam na kalalabas lang ng kanyang room. Break time kasi ng mga estudyante at guro. May isang lalaki dyan na dumating. Usap-usapan ngayon ng mga senior student. Agaw na agaw niya ang atensyon ng lahat. May bisita ba ngayon? Tanong ni Jam kay Andre. Wala. Wala naman sinasabi ang principal. Wala din namang okasyon na gaganapin. Saka ang usapan ng iba, gwapo daw yung lalaki. Sus, baka mas gwapo pa ako sa kanya eh. May nadaanan sina Andre at Jam na dalawang senior student kaya saglit sila natigilan at narinig ang usapan ng mga ito. Oo, te, ang gwapo niya kasi may asawa na siya. Tapos may anak siyang kasama. Saka may dala ding flowers, mukhang taga dito ang asawa. Teacher yata natin. Sino naman kaya, no? First time magkaroon ng ganito dito sa school eh. Di ko alam, pero parang si Miss Domingo ata. Siya lang naman yung alam nating alam mo na. Nagsasabi palagi ng low-key lang, kaya feeling ko, yung guy na yon, ang asawa niya, tsaka bagay sila ah. Nag-usap pa ang mga ito at nagkatawanan. Nasaan na yung lalaking pinag-uusapan nila? Sabi nila kanina nasa covered court daw. Baka nasa asawa niya na ngayon. Di ko alam. Madadaanan nila ang covered court. Pero habang naglalakad, bigla na lang nilang nakasalubong si Jordan at yun ang hindi inaasahan ni Jam. O Jordan, nandito ka, what are you doing here? Ikaw siguro yung pinag-uusapan ng mga estudyante, no? Sweet mo naman sa asawa mo. Hindi mo man lang sinabi sa akin na dito nagtuturo yung asawa mo at isa pang teacher? Nox ha? Nakangiting sabi ni Jam. What are you talking about? Ikaw ang pinunta ko. Napaisip si Jam at biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Flowers for you, gorgeous. Sorry naman, akala ko kasi, ewan ko ba? Di ko alam ha, ang gulo-gulo na kasi ng isip ko eh. Ba't ka nga pala nandito? Tsaka paano mo na lamang dito ako nagtatrabaho? Nakakahiya, nag-abala ka pa. Pero salamat pa rin. Teka lang, kilala mo yan? Singit ni Andre at nagtataka ang ekspresyon ng mukha nito. Umigting ang panga ni Jordan na makita ang kasama ni Jam. She's my wife, so back off. Halika na, wife. Hinintayin na tayo ng anak natin. Iniwanan nila ang tulalang si Andre at na-shock ito sa sinabi ni Jordan. Halos hindi din ito kumukurap. Tuluyang napalayusin ni Jordan at Jam kay Andre. Hala, siya pala yung asawa. Kala ko talaga si Miss Domingo. Oh my God! Bagay silang dalawa ha. Dinig nilang pag-uusap ng mga estudyante. Maya-maya dumating si Princess at tumatakbong lumapit sa kanila. Daddy! Masyado ka ba makulit kay Ate Kyla mo? Di po. I'm a good girl. Lumapit naman si Princess sa kanyang ina. Si Jam ay hindi makaimik. Gulat siya at naguguluhan. Pero may pakiramdam siya sa puso niyang anak niya nga si Princess. Na anak nila ito ni Jordan. Marami na ang nanonood sa kanila. May mga kumukuha pa sa kanila ng litrato at video. Nagpaalam si Jam sa kanilang principal at sinamahan naman siya ni Jordan. Nagulat si Jam dahil sa sinabi nito sa kanya na nagpaalam na daw si Jordan at 1 linggo ang break o pahinga niya. Gusto niya pa sanang magtanong at makipag-argumento pero nanahimik na lamang siya at nagpasalamat. Mommy, alam mo ba nagka-cry si Daddy kasi every night kanyang namimiss?
Tapos umiiyak din siya whenever he's looking at your picture. He wants you back na daw, mommy. Hurt po ako kasi my daddy is crying. Nakagat ni Jam ang kanyang labi. Kinuha niya si Princess at nilagay sa kanyang hita. Hinaplos niya ang buhok nito. Sorry, baby. Don't worry, babawi si mommy, ha? Sana mapatawad mo si mommy sa pagkukulang niya. But I love you. Mahal ko kayo ng daddy mo. Balang araw maintindihan mo din ang lahat. Sabi ni Jam at yumakap sa kanyang anak. Sumandal naman ito sa kanyang dibdib na para bang naglalambing. Basta huwag ka na ulit aalis, mommy, ha? Dito ka lang sa amin ni daddy. Ayoko na din po mag-raise si daddy. But I love you, mommy. I'm happy. Princess is happy. Nangilid ang luha sa mga mata ni Jam. At ngayon niya na-realize na grabe ang impact ng ginawa niya kay Jordan at Princess. Kahit hindi man niya sinasadya, alam niyang nasaktan niya ang mga ito. Na para lang maprotektahan ang mga ito, kailangan niyang lumayo. Kailangan niya muna magpanggap para lang hindi mapahamak ang kanyang minamahal. Pero nang marinig ang sinabi ni Princess, nasaktan siya. Pinigilan ni Jam na wag umiyak. Jordan, doon na lang tayo sa bahay mo. May mga gusto akong sabihin at gusto kong malaman mo. I want to explain everything. Sana mapatawad mo ako kung ano man ang nagawa kong bagay na yon. Sa totoo lang nagtaka si Jordan, pero hindi siya nagsalita. Diniretso nga niya ang sasakyan sa mansyon. Magde-date muna sana sila pero mukhang mas importante ang sasabihin ni Jam sa kanya. Pagkatapat nila sa mansyon, bumaba na sila. Binuhat niya si Princess na tulog na at hinintay niya din si Jam. May mga kasambahay na nakakita sa kanila. Tinulungan sila nito sa mga gamit. Pinagmasdan niya ang pag-akyat ni Jordan at nang mawala ito sa kanyang paningin, naglakad-lakad muna siya sa loob ng mansyon. Napangiti siya na makita ang kanilang larawan ni Jordan. Nasa ibabaw ng mataas na lamesa. Sorry kung nagsinungaling ako at nagpanggap na walang maalala. Sana maintindihan mo ko oras sasabihin ko sa iyo ang lahat. Hinihintay lang din naman kita kasi alam kong hahanapin mo ko. Hindi niya alam na nasa likuran niya na pala si Jordan at narinig ang lahat ng kanyang sinabi. What do you mean, wife? Anong dapat kong malaman? Ano ang tinago mo sa akin? At anong ibig mo sabihin na ginagawa mong pagpapanggap? Tanong ni Jordan pero sa marahang boses. I'll tell you everything now. Ready na ako. Tanging sagot ng babae. Nagpunta sila sa rooftop upang doon mag-usap. Mabuti na lang at kalmado si Jordan. Nakaharap sila ngayon sa tanawin at tinahangin ng kanilang mga buhok. Now tell me everything. Napahinga ng malalim si Jam. Lahat ay planado ko. Nung naaksidente ako, that's a plan. Nung nawala ako ng alaala, sinadya ko rin yun. Kahit di naman totoo. Nagpanggap lang ako may amnesia and I'm so sorry for that. Tell me everything. Simula sa umpisa. I will try to understand you. Nalaman kong isa pala akong Yakuza Queen, Jordan. My father is a Yakuza. At ako ang nag-iisang tagapagmana ng posisyon na meron ng aking ina. Nang sabihin nila sa akin yun, ay siyang pagbagsak nila sa semento, duguan at wala ng buhay. Nung araw na yun, akala ko katapusan ko na. Pero, dumating ang mga taong pamumunuan ko para iligtas ako. Habang nagkakagulo, pinatay ang mga magulang ko ng aming mga kalaban. Kalaban na galit sa maganda nilang pamumuno. Di ko alam ang gagawin ko. Hinang-hina ako, nasasaktan at halos ilang araw akong tulala. Halos, hindi ako makakain. Wala ako sa sarili ko. At ginagawa naman ng mga tauhan ng kanilang makakaya para protektahan ang lahat. Ang aming trono. Na-realize kong walang mangyayari kung ganun lang ako. Na kapag mahina ako, mahihirapan sila. Kaya, sinanay ko ang sarili ko. Yun ang araw na sinabi ko magbabakasyon ako mag-isa at pumayag ka. Pero ang totoo, I'm doing training.
Ilang buwan na yun ang ginagawa ko hanggang sa mahasa ako at pwede na talaga maging isang Yakuza Queen. Nalaman ng mga kalaban na may bago silang pinuno at ako yun. At nais din nila ako mapabagsak. At ginamit nila kayo ng anak natin para takutin ako. Nung nakita ko yung larawan nyo na pinadala nilang duguan at minahatarak na kutsilyo, nanghina ako. At inalala ni Jam ang mga nangyari. Nakaupo siya sa trono noon. Nasa Japan siya, kung saan namumuno siya bilang Yakuza Queen ng clan. Ma'am, handa na po ang lahat. Kayo na lang po ang hinihintay namin para sa mangyayari. Sabi ni Avril na kanyang kanang kamay. I'm ready. Handa na akong patayin sila. Makikita nila kung gaano ako kademonyo. Sila ang nagkait sa akin ng mga magulang ko. I will do everything that I can para maipagiganti ko ang mga magulang ko. Pababagsakin ko sila. Nakikinig lamang si Avril sa kanya at naiintindihan nito ang sakit na kanyang nararamdaman dahil isa siyang biktima ng mga pumatay sa mga magulang ng kanilang reyna. Kaya ipapakita ko sa kanila ang paghihiganti ng isang anak na ninakawan ng mga magulang. Nagpunta na sila sa silid. Kung nasa na mag-asawang nakatali ang kamay sa likod ng upuan, habang nakaupo ang mga ito sa simento. May mga takip din ang kanilang mga mata. Tinanggal ni Avril ang piring ng mga ito. Hayop kayo! Sigaw ng babae. Tumalim ang tingin ni Jam. Mas masahol kayo sa hayop, Lourdes. Aniya. Kung gusto mo kaming kalabanin, lumaban ka ng patas. Huwag kang maging duwag. Hindi nga kayo lumaban ng patas sa mga magulang ko noon, di ba? Kaya saan nanggagaling ang kapal ng pagmumukha mo sabihin sa akin yan? Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Kating-kati na akong patayin kayo ng hayop mong asawa. Hanggang sa nagmakaawa si Lourdes. Si Jam naman ay napahalakhak. Inagago mo ba ako? Ngayon ka nagsisisi? Matapos mong kunin ang buhay ng mga magulang ko, tang-ina ka? Are you stupid o nagtatanga-tangahan ka lang? Jam, alam ko may puso at may awa ka. Alam ko ang galit ka lang, pakiusap. Kung demonyo kayo, Lourdes, mas demonyo pa ako sa inyo. Buhay ang nawala, kaya buhay din ang babawiin ko. Tuluyan niyang binaril si Lourdes sa pulsa dibdib nito. Napangisi si Jam at natuwa sa kanyang ginawa. Pati ang asawa nito nagmamakaawa. Walang awa niyang binaril sa puso. Dahil sa mga oras na yon, wala na siyang maramdaman. Manhid na siya at masaya siyang napatay niya ang mga ito. Bumalik na naman sa isipan niya ang lahat. Nakilala ko ang pinsan ko si Kuya Elias. Siya ang tumulong sa akin. At siya rin na nakaisip ng plano kung paano ko kayo mapoprotektahan. Siya yung nakausap mo sa ospital at nagsabing, lumayo ka muna sa akin at hayaan ako. Parte yun ang plano. At sa tuwing malapit kayo sa akin, wala akong lakas. Kaya sorry kung nagawa ko ang bagay na yun. Alam kong binabantayan mo pa din ako. Kaya nagpanggap akong walang alam. At simpleng babae, ginawa namin ang lahat para hindi kayo magamit sa akin nun. Naging matagumpay naman yun at heto ako. Nagtuturo ako sa mga kabataan, katulad ng pangarap ko noon pa man. Habang nagtuturo ako, ginagawa ko yung mga plano ko. And I succeeded, love. Alam ko masama yung ginawa ko, ang pumatay at magpapatay ng mga tao, pero doon ako naging masaya. Nagkaroon ng ginhawa sa dibdib ko, matapos ako makaganti. Pero hindi pa tapos ang lahat, dahil may banta pa rin talaga. At ngayon hindi pa namin nahuhuli ang lalaking yon. Ang kanang kamay na mag-asawang pinatay ko. Yan ba ang dahilan? Kung bakit di mo pa din kaya magpakita sa amin at tumarap sa amin? Yes. I want to fix everything. Gusto ko maging maayos muna ang lahat, lalo na at may anak tayong dalawa. Hindi ko siya kayang ilagay sa kapahamakan. Kaya kahit na masakit sa akin,
Kailangan gawin. Kahit na ang hirap-hirap, wala akong magagawa. Kung alam mo lang kung gaano ko kayo gustong yakapin at puntahan. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. So sorry. Alam ko hindi sapat ang salitang yon dahil sa mga ginawa ko. Iniwan ko kayo ng walang paliwanag kaya sana mapatawad mo ko. Kahit hindi ngayon, pero sana hayaan mo akong bumawi sa inyo. Pangako hindi na muli ako aalis pa. Haharapin ko na ang lahat ng magkasama tayo. Nang walang takot at pangamba. I'm so sorry, Jordan. Hinapit siya nito sa bewang at hinalikan sa noo. Don't have to say sorry. Sapat na sa akin bumalik ka ngayon. Thank you. Pangako babawi ako sa inyo at sasabihin ko din ang lahat. Natakot lang talaga ako noon na mapahamak kayo kaya hindi ako nagsabi. Naintindihan kita, Jam. I understand. I swear. Nanumbalik at bumalik ang lahat sa dating pagsasama nila. Nabuo ang kanilang pamilya at naging masaya. Suot na din uli ni Jam ang kanilang wedding ring na kanyang itinago. At ngayon, kasiyahan na lang ang kanilang nararamdaman. Kuya, pinatawag mo daw ako? Sabi ni Jam sa kanyang kuya Jason na kanyang pinsan. Kuya ang turing niya dito dahil halos magkapatid na rin ang kanilang turingan. I saw how happy you were with him. Gusto ko malaman mong masaya ako na nakikita kitang masaya. At walang kahit anong iniisip. At nakita ko kung paano ka magiganti sa mga taong pumatay sa mga magulang mo. At tama na yun, sister. Anong ibig mong sabihin? Kuya? Ako nang bahala sa lahat. Ako na ang bahala sa kanya. Sa lalaking yun. Be happy with your family. Marami ka nang ginawa. At mga sakripisyo kaya tama na ang ginagawa mo kasi ako nang bahala. Kuya, talaga ba? You deserve to be happy. Hindi napigilan ni Jam ang kanyang sarili. Tumayo siya at lumapit sa asawa at niyakap ito. Maya-maya bumalik siya kay Jason at niyakap din ang kanyang pinsan. Kuya, thank you. You deserve it, sister. And sorry if I'm late. 3 buwan ang lumipas at patuloy na naging masaya ang kanilang buhay. Bawing-bawi ang mga buwan na wala si Jam sa kanilang tabi. Mommy, kailan ako magkakaroon ng baby sister? I want na po eh. Nagkatinginan na mag-asawa sa isa't isa. Magkakaroon ka na ng baby sister. Kasi may baby na dyan sa tummy ng mommy mo. Nagliwanag ang mukha ni Princess at napatingin sa sariling ina. Really, Mommy? Magkakaroon na ako ng sister? Can I touch po? Oo naman, baby. Hello, baby sister ko. Huwag kang makulit dyan ha. Dapat good girl ka lang at wag mong pahihirapan si Mommy. Love ka ni ate. Excited na akong lumabas ka. Ani Princess at hinalikan ng tiyan ni Jam na naiiyak na sa saya. Lumapit si Jordan sa kanya at hinalikan ng gilid ng kanyang ulo. I love you so much, wife. Until the day I die. Mahal na mahal din kita. Salamat sa lahat, Jordan. Saad naman ni Jam. Nakangiti silang pinagmasdan ni Princess na kinakausap ang kapatid nito. Kalaunan, bago umumbok ang tiyan ni Jam, ay muli silang nagpakasal. Isang kasal na alam na ng lahat. International wedding pa ito at live na live sa TV. Mabuti na lang at maayos ang kasal nila dahil na rin kay Jason na talagang sinecure ang kaayusan ng seremonya. At wala nang mahihiling pa. Si Jam at Jordan, sa bandang huli, natagpuan nila ang isa't isa at nagkaroon sila ng isang happy ending. At dyan nagtatapos sa ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Paalam!